kayo ng komportable niyong upuan, pero hindi kayo matutulog mga kapatid ha. Sabi mo sa katabi mo walang tulugan. Yan. Kasi ang ano natin, ang team natin, no, not only for April, aabot pa ng May, ay names of God, no? Banal, no? Sovereign God, worthy to receive our worship, no? Sa paraan ng pagpe-fellowship natin, mga kapatid, it is a form of worship. So, ibigay niyo yung best niyo. Sabihin niyo sa kapatabi niyo, walang matutulog. Ayan. Ayan, so tayo po muna ay manalangin. God Almighty, El Shaddai, thank you for your power. For you are all-powerful God, and you are all-sustaining God. Thank you, Lord, for you are sufficient God, more than enough sa buhay namin. And Lord, truly, as we listen to your word, i-reveal mo kung sino ka sa buhay namin, Panginoon. May the knowledge of God, who God is, ay makita, maranasan sa buhay ng bawat isa. Lord, truly Lord God, bless each and every one of us, and patuloy, Panginoon, na samahan mo kami hanggang sa pagtatapos. Lord, we declare, O God, your power, O God, yung authority, Lord God, na makaptured namin ang mensahe mo sa araw na to. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, last week po, tinakal ni Pastor Roland, no, na ang names of God ay I am, no? In Exodus 3, nagpakilala ang Panginoon kay Moses na I am who I am, no? Simpleng word. But for today po, ang topic natin o ang names of God na ating tatalakayin is about God Almighty, El Shaddai, all-sufficient God. But before that, mga kapatid, gusto ko lang po kayong i-challenge, no? May challenge ako. Next slide po. Challenge natin ay let us grow in our knowledge of who God is. Amen? Marami pong names sa Bible, names of God, no? Yung triune God na patukoy. Pero yung reflection, yung manifestation sa buhay natin, nakikita ba? So dito po, may challenge tayo, no? Let us grow in our knowledge of who God is. Huwag tayong makontento na yung mensahe ay hanggang dun lang, no? Every Sunday lang tayo nagme-meditate ng Word of God, but also in our daily life, no? Kaya po mahalaga yung devotion, no? Babalik na naman tayo sa devotion. Mga kapatid, para sa iyo yan. Kung gusto mong malaman kung anong katangian ng Lord. Yung names of God po kasi nagre-reflect ko sa anong kaya niyang gawin sa buhay mo. Amen? Yung attributes niya, yung very nature niya, maganda po, maunawaan natin. Kaya po hanggang May, yung names of God, no? Iisa-isahin, hihimay-himayin kung anong character at katangian ng Lord, nature ng Lord, no? Is all-powerful, omnipotent, omniscient God, eternal God, unchangeable God, name it, kapatid. Amen? So bakit mahalaga po? Tanungin ko pala muna kayo, mga kapatid. How are you today? I'm blessed. Salamat po sa nagre-response, no? So, are you a better person? Lalo na nang naging Kristiyano ka? Yes, praise God. Thank you for the answer, no? Positive answer. So, how about naman yung relationship nyo sa inyong pamilya? Ikaw bilang tatay, ikaw bilang nanay, kamusta ka bilang kapatid, ate, kuya? Na? Are you a better person? Amen. Sa work mo, sa classmate mo, are you a better person? And especially sa ka-churchmate mo. Are you a better person? Na? Bakit? Na? Ask yourself, are you growing? Ikaw ba ay lumalago or nagbabago, nagtatransform, no? Kasi sabi dito, remember this principle, the day you stop changing is the day you stop growing, no? Always change for better, no? So tayo bilang mananampalataya ng Lord, tinanggap si Kristo, merong transformation nangyari sa buhay natin. Araw-araw tayo binabago ng Lord, no? Dinadalisay, no? Yung mga old
character natin, no? Old nature natin, nawawala yon unti-unti at ginagawa tayong dalisay ng Lord everyday ng buhay natin. So why? Why is it important na we grow of the knowledge of who God is sa buhay natin? Kasi mga kapatid, sa buhay natin, kung ang pananaw natin, ang Diyos ay masyadong busy para sa pakinggan ng ating mga panalangin, no? Wala siyang time para sa atin. He's indifferent. Ang Diyos, ang pananaw mo sa Diyos ay kakaiba. He is all-powerful nga eh. Amen? Kung ganyan ang pananaw mo, ang tingin mo sa ating Diyos, ayaw mo na magpakontrol sa buhay mo. No? Amen? Kasi ang tingin mo sa Panginoon, maliit lang siya. Amen? Pero sinasabi ko sa iyo kapatid, I guarantee you, pag lumayo ka sa kontrol ng Panginoon, you will get disappointed. Amen? Amen. Pero, mga kapatid, kung ang theology mo, yung right attitude mo towards the character ng Lord, based on God's revelation of who God is, in accordance with the Bible, that He is not only loving, He is all-powerful, He is faithful, no? He is holy, He is just, He is powerful and sovereign. Mga kapatid, kung yan ang tingin mo sa ating Panginoon, pag ikaw ay dumating sa punto na ikaw ay na-disappoint, may adversity sa buhay, no? You can learn to do your part and God will do the rest. Amen? Amen. So sabi po dito, you can rest in His presence. Sabi po sa kanta kanina, no? In His presence, andun yung resting place na natin, mga Kristiyano. Amen? At doon, pag alam natin na ang Diyos na pinaglilingkuran natin, no matter what the circumstances, andun na masaya tayo at nagiging mapagpasalamat tayo sa kabila ng mga pinagdadaanan natin. Amen po ba? So, because God is El Shaddai. God is omnipotent. God is so powerful sa buhay natin, Almighty God. Amen? So, saan po ba makikita yung first occurrence, no? Yung El Shaddai in the Bible? Ito'y makikita po sa Genesis 17. Ayan, sabi po dito, when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. Walk before me and be blameless. Amen? God Almighty, nagpakilala ang Diyos kay Abraham, no? At the age of 99 years old. At sabi po doon, God said to Abraham, it is never too late to grow. The knowledge of God is progressive, no? God reveals to Abraham that He is God Almighty. Amen? Amen. Bakit? Kasi ang Diyos natin, He is a sufficient God, no? Na hindi na niya kailangan ng ibang tao o ng sino man para ma-fulfill yung pangako niya sa atin. No? Pag binasa niya po yung Genesis 17, meron kasing pagdududa doon. No? Ang sarap po basahin yung buong chapter ng Genesis 17. No? Ang daming revelation na binigay ng Lord. He is a promise keeper, mga kapatid. He assures of His covenant even when we are doubt. No? Sa Genesis 17 po, may pagdududa si Abraham. Because nakatingin siya sa impossibility. Amen? So, last na lang po, He is a life giver. No? He brings life out of barren situation. Amen? Ang tao po kasi nakadepende to sa yung human limitation. No? Pero ang Diyos natin hindi tao eh. He can do everything, no? He can do the impossibility. He can make miracles, mga kapatid, no? Nothing is too hard for the Lord. Amen po ba? So, next slide po. The word El Shaddai came po from El, meaning God, shortened form of Elohim. No? Nabanggit to ni Pastor Roland last week. Meaning, the one who is mighty, the Lord who creates.
Amen? So, meron lang po akong konting ano dyan. Yung Elohim, ang sabi ni Pastor Roland last week, is in plurality form. No? Ibig sabihin, triune God. Amen? Elohim is the God who creates. Amen? So, mayroon kasing nagtanong, no? Minsan sa pagbabrowse mo, yung tanong na, is Jesus Christ in the creation? Amen. Pinatunayan po yan in John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning, mga kapatid. So, truly, Elohim, pinapakita niya na magkakasama ang triune God natin, the Father, the Son, and the Holy Spirit in the creation. So, balik na po tayo. Sadad po means powerful, to be strong, to deal mightily, sometimes violently. Ano po yung emphasis dito? That God, He is almighty, He is not based or under the law of nature. Amen? God created the nature, the law of nature. Amen? Merong supreme being na nag-create ng law of nature. So, He can override the law of nature. Anong gusto kong sabihin? May patunay po yan. No? Una po, God can part the water, the Red Sea. No? At yung Israelite can pass through, makalaya, makaalpas sa pang-aalipin ng mga taga-Ehipto. Ayan, picture po nung Moses yan. Di ba mga kapatid, meron pa po yan, pag binasa nyo po yung story niyan, pagkabukas o paghati ng tubig, dry ground yung nilakaran ng mga Israelites. Imagine, miracle again, no? Dry ground. Automatic na bukas yung, or nahati yung tubig, pero yung nilakaran ng mga Israelites, dry ground, mga kapatid. Amen? So God is so powerful. Pangalawa po, Jesus, maraming pinerform na miracle. Isa po is, yung nagpagaling siya ng bulag, na pinanganak na bulag. Imagine, mga kapatid, how powerful is our God. Amen. And last, and not the least, si Lazarus can make dead man alive. Amen. Actually po, 3 days na siyang nakahimlay. Amen. But God can do the miracle sa buhay ng bawat isa na nagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? Bakit? Because God is almighty. He can do that something people call it miracle. Ano po ba yung miracle? Miracle is an incident that cannot explain by natural law. Amen? Kasi siya nga creator ng law of nature eh. So He can override the law of nature. Mga kapatid, God can do the impossibility. Magtiwala ka lang. Amen? Another meaning po ng El Shaddai, mukhang mabilis lang ito mga kapatid. Another word for El Shaddai is shad, meaning breast, mother feeding babies, meaning God is all able to nourish, mga kapatid. Anong idea dito, mga kapatid? Na ang Diyos is able to nourish, to supply our needs. Amen? God is able to pour out His provision upon you. Amen? Alam niyo po sa Genesis 17, hindi lang kay Abraham pinangako yung covenant, but to his descendants, meron pa forever. Everlasting covenant. So pasok ka dun, kapatid. Tayo ay pinangakuan ng Lord to set His covenant to His people, mga kapatid. Amen? Amen. So kung ano ang pinangako niya kay Abraham, pinangako niya rin sa'yo. Amen? Magtiwala ka lang and let the knowledge of God grow sa buhay mo, who God is. Amen? Yung shad po ay, ayun nga, next po muna na slide, in Genesis 49 verse 25, supporting verse po to nung shad, meaning breast.
because of your Father's God, who helps you, because of the Almighty, who blesses you with the blessing of the deep that lies below, blessings of the breast and womb. So dito nagpapatunay na Shad or Shaddai, root word ng Shaddai ay Shad, meaning breast. He can provide anything. At imagine mo mga kapatid, ito po yung revelation sa akin. Yung nanay na, yung anak, pinapadede ng nanay, sa study nga po ang mas malapit daw ang nanay sa tatay, sa anak. Tama po ba? Amen. Bakit? Nararamdaman ng bata yung warm embrace ng nanay, yung comfort, yung security. At doon po naririnig ng bata yung heartbeat ng nanay. Amen. Tama po ba? Close ang nanay, ang bata sa nanay. Baka mayroong mga makatatay, no? Mag-disagree. Ayan. So, sa anak ko, meron din makatatay. Ayan. So, ito lang po gusto kong sabihin, no, mga kapatid. Shaddai, meaning breast, gusto ng Lord marinig mo yung heartbeat niya. Ikaw yung anak niya. Gusto ng Lord marinig niya yung tibok ng puso niya. Paano? Pag inano niyo po yung Genesis 17, verse 1, walk before me. Pagpakilala ni Abraham, ni God kay Abraham, sabi doon, walk before me and be blameless. Lumakad tayo ng may banal na takot sa ating Panginoon. Amen po ba? Para maranasan natin yung pagpapala o yung character ni El Shaddai sa buhay natin. Amen? At sabi po doon, balik na tayo, Kuya Eman, sa El Shaddai. El Shaddai is also patient, adequate, able to satisfy your needs for us to experience contentment. Amen? El Shaddai, God's name possesses mighty and tenderness. From the word El, mighty, at yung tenderness, yung breast, yung comfort, yung love, napaparana sa iyo ng Panginoon, yung provision. No? Di ba yung baby po, pag pinanganak, wala yang alam gawin, kundi pagdede. Magaling din ng Lord, no? Kasi wala siyang ibang kayang gawin, kundi mabuhay siya, pagdede. Pero the rest po, hindi niya kayang gawin. Only yung malaking support ng nanay para ito'y mapalaki, manorish, mapataba, maprovide ang pangangailangan ng bata. At doon magsusurvive ang bata. Pero pag walang nag-alaga sa bagong silang, di ba? Yung mga tinatapon, namamatay. No? So malaking factor yung nanay sa pagpapalaki sa bata. Same thing with our God. Gusto ng Lord, maranasan mo yung yakap niya, yung warm embrace niya, yung comfort niya, yung provision niya sa buhay mo. Amen po ba? Isa pa po, in Ephesians 3 verse 20, sabi doon, now to Him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think, according to the power that works within us. Alam niyo po ba yung verse na yan? Tingnan niyo po pansinin niyo po. Now to Him who is able. Pwede na yun Isang sentence na yun. Pero yung writer hindi pa nakontento doon. Sinundan niya pa. Now to Him who is able to do far more abundantly. Doon pa lang pwede na lang tapusin Isang sentence na. Pero tinuloy pa ulit. Now to Him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think, according to the power that works within us. Such is our God. Na, mga kabatid? He is able to do far more abundantly sa buhay mo, beyond what you ask or think. Bakit? For He is El Shaddai. The God who can supply all your needs according to His riches and glory, mga kapatid. Amen? All that we ask. Ang gusto lang ng Lord, manghingi ka. Huwag ka matakot lumapit sa ating Panginoon. He can do impossibilities nga
Pero minsan may pagdududa tayo sa mga hinihiling natin sa Panginoon. Amen? Yahweh El Shaddai, He can do it. He will do it. Inaantay niya lang yung response mo. Amen? At paano natin ma-experience yung kapangyarihan, no, ng Panginoon? In 2 Corinthians 12, verse 9 to 10, through our weaknesses, mga kapatid. Sabi po doon, and He has said to me, my grace is sufficient for you, for power is perfected in weaknesses. In Greek word, astheneio, most gladly. Therefore, I will rather boast about my weaknesses, astheneio, so that the power of Christ may dwell in me. Amen? So God reveals Himself as El Shaddai when we are broken, when we are barren, and we are overwhelmed, mga kapatid, through our weaknesses. Amen? Sa kahinaan natin, doon natin nakikilala ang Panginoon. Amen? Sa mga shortcomings natin, sa mga problema natin, doon nagpapakilala si El Shaddai, the God who is mighty and God is all sufficient sa buhay mo. Amen? At sabi po dito, God grace is sufficient. More than enough, mga kapatid. However, to experience the sufficiency of God, sabi doon, for the power is perfected. Ibig sabihin, perfected to complete, to experience. Weaknesses, astheneio, ito po yung physical sickness or physical weaknesses natin or sickness, no? Many times it refers to physical weaknesses nga. Ang point ko doon, mga kapatid, I will rather boast. Sabi doon, I will rather boast about my weaknesses. Whatever infirmity sa buhay natin, problem, the point is that the power of Christ is fully expressed in us when we learn to depend upon Him. Amen? No? Sino po ba ang malakas dito lagi? Sinong walang kahinaan? So, kailangan natin ng God, no? Kailangan natin dumepende sa ating Panginoon to experience the power. At minsan po, doon natin na-experience talaga yung kapangyarihan ng Diyos. Pag minsan wala na tayong source of solution, si Lord na yung magbibigay solution. Amen? Amen. Sabi, next po, therefore, I am well content with weaknesses, astheneio, with insults, with distress, with persecution. Sorry po, may kasunod pa yan For Christ's sake, for when I am weak, then I am strong. Sa kahinaan natin, doon tayo lumalakas. Dahil sa kahinaan natin, doon natin na-acknowledge na meron tayong Panginoon magsusupply ng pangangailangan natin. Amen? The secret po in experiencing the sufficiency of God is to come before Him. No? Sa worship pa lang kanina, nagko-connect na kami ni Ate Mean. Sabi ko, glory to God. Ang Spirit ng Lord ay narito, no? Nagko-connect, no? Hindi naman nag-uusap, pero na-connected sa topic. So sabi doon, come before me with an attitude of humility. Na sa kahinaan natin, doon tayo pinapalakas ng Lord kung lumalapit tayong may pagpapakumbaba sa Lord. Amen? Amen? At sasabihin mo sa sarili mong, Lord, without you, I can do nothing. Amen? Wala tayo, no? Ako po kinakabahan ako. No? Kasi mabigat ang Word of God. Ngayon ang theme, Names of God. Kaya Lord, sabi ko, kung wala ka, hindi ko kayang tumayo. Grabe ang presence ng Lord. Amen? Overwhelm ako. Kanina pa lang, iyak na ako ng iyak to sa loob. Nag-pray ako ni Pastor Roy. So, na-overwhelm ako sa presence ng Lord and sa worship. Kasi, ang Lord ay nandito. Ang presence niya nandito. Amen? Kung ikaw ay lumalapit sa presence ng Lord, sabi ni kay Abraham, come before me and be blameless.
Doon mararanasan mo ang kapangyarihan ng Lord kikilos sa iyo. Amen? At sa buhay mo, ang dami mong kahinaan, pero doon ka pinapalakas ng Lord. Amen? Ayan. Ito po ay wala sa pero ito yung revelation ng Lord sa akin, inad ko na po. In Genesis 17 verse 17, sabi po doon, Abraham fell face down. He laughed and said to him, "Will a son be born to a man 100 years old? Will Sarah bear a child at the age of 90?" Dito mga kapatid, si Abraham, di ba, ang title niya ay Man of Faith. Pero sa verse na to, meron siyang pagdududa sa Lord. Amen? Amen? Si Abraham po ay lingkod ng Lord. Na? At sa oras na to, kinakausap ka ng Lord. Lingkod ka ng Panginoon. Na minsan ng tao, dumarating sa punto ng pagdududa. He laughed. Sabi doon, he laughed. Bakit? Nakatingin si Abraham sa present situation niya. No? Lack of trust. Lack of belief. Nagkulang siya sa pagkakakilala sa Diyos. Nagpakilala nga in 17:1, di ba? The Lord appeared to him and He said, "I am God Almighty." Nagpakilala ang Lord, ang God, kay Abraham. Actually po yung pangako ng God kay Abraham, nag-umpisa sa Genesis 15 na He will be the father of many nations. Pero, along doon, sa pagbabasa ko, meron ng pagdududa doon pa lang. Bakit? Gumawa ng paraan si Sarah, no? Sa pamamagitan ng kanyang alipin na si Hagar. Nagkaroon ng anak si Abraham kay Hagar. At ito ay naging si Ishmael. So, para mapulpil yung plano o pangako ng Lord kay Abraham, gumawa ng paraan si Sarah. At doon makikita natin later on, naging rivalry, nagkaroon ng jealousy, nagkaroon ng problema. At dito po sa Genesis 17, covenant to ng circumcision. Na, mga kapatid, pinlid pa nga ni Abraham na si Ishmael yung i-bless. But sabi ng God, hindi. I will establish my covenant to you and to your descendants, an everlasting descendants, na ikaw ay magiging tatay of many nations. And also, Sarah. So, ibig sabihin, sa couple, binigay yung, in-establish yung covenant ng Lord. So, si Ismael, although hindi sa kanya inano yung covenant, binless pa rin naman siya ng Lord. Pero kasi, ang Lord, may plano siya. Pero dahil nga si Sarah ay gumawa ng paraan, dahil may pagdududa siya. No? So dito, si Abraham lang yung tumawa. Pagdating po ng bandang 19, si Sarah naman yung tumawa. Amen? Kaya po si Isaac, ang pangalan niya ay Isaac, meaning laughter. Kasi both parents ay nagduda sa kakayanan ng Lord. Amen? Ikaw ba naman, no? Kagaya si Abraham, 99 years old. Magkakaanak pa ba ako? Nandyan po ba yon? Ayun. Diba sabi, will a son be born to a man 100 years old? Will Sarah bear a child at the age of 90? Oh. Amen? Kung ang dagat nga nahati niya nagpagaling siya ng may sakit, no? Bago pa lang ipanganak o pagkapanganak pa lang, bulag na. Lumaki yung bulag na yun. Nakakita nung pinagaling ni Jesus. So, God can do miracle sa buhay natin because God is Almighty. He is all sufficient. So, gusto ko lang pong sa atin, no, internalize natin to. Some point ng buhay natin, nagda-doubt tayo sa kakayanan ng Lord. Amen? Some point ng buhay natin, meron tayong ginagawang aksyon,
to fulfill yung pinagpe-pray mo sa Lord. Amen? Nakatingin ka sa sitwasyon, hindi sa kakayanan ng Lord. Kaya po yung challenge ko, let us all grow in our knowledge of who God is sa buhay natin. Huwag ka makontento mga kapatid na tuwing Sunday lang, may pag-aaral ng Word of God. Meditate the Word nga, day and night eh. Kaya po kami appreciate namin ang pagde-devotion, ang paninita ng leader namin. Bakit? For us to grow in the knowledge of who God is. Amen? Lalo na po, si Abraham is lingkod ng Lord. At ito ay patukoy din sa ating mga lingkod niya. Amen? Na tayo ay lumago sa kaalaman kung sino ang Diyos. Imagine mo mga kapatid, kung ikaw cell group leader, anong ituturo mo sa tinuturuan mo? No? Nagbe-base lang tayo kung, ay ito maganda to. Pero yung pag-aaral, wala, mga kapatid. Anong mafe-feed ng bina-Bible study mo? Amen? Paano mo makakapture yung message ng Lord na go and make disciples of all nations, no? At sa paghayo mo, deny yourself, no? Meron pa ngang nabasa ko po, no? Wag kang magdadala ng coin purse. Pag humayo ka, wala kang dadalhing bag. Ibig sabihin, umalis ka ng wala. Pero ang Lord, ipoprovide niya yun. Amen? Amen. Alam niyo po ako, malayo ang sinesel group ko. Pasong saging, mga kapatid. At may time po, honestly speaking, may time na wala kang pamasahe. Ako po, promise. Pero alam niyo, hindi yun nagpapatinag sa akin. Maliligo pa rin ako, mag-aayos pa rin ako, at makakapag-cell group pa rin ako. Bakit? Alam ko kasi, ang purpose ko sa mundo, maserve ko yung purpose ko, and He will do the rest. Now, do your part, and God will do the rest. Amen? Lalo na po ngayon, no, sa Pasong Saging, 3 araw ang punta namin, Nanay Marina, kila Ate Mai, Tatay Fred. Pero ang Lord, gano'n na lang ang provision niya. Amen? Magtiwala ka lang. Itong mensahe ng Lord is para sa mga Kristiyano to walk before me and be blameless. Na sa buhay Kristiyano natin, lumakad ka ng may pagpapakumbaba sa Lord. At blameless, no? Na sa bawat paglakad mo, ang dami mong kakaharapin na pagsubok, pero stand firm. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay Diyos na tapat, Diyos na makapangyarihan, Diyos na kayang i-provide ang lahat ng iyong pangangailangan. He is Yahweh El Shaddai, the God who is more than enough, the God who is also patient sa buhay mo. Amen? Minsan po kasi, ang pinakasikreto, hindi ka lumalapit. Amen? Wala tayong paglapit. Wala tayong pag-honor sa Lord. Yung last week na topic ni Pastor Roland, yung word na Yahweh, takot na takot, banggitin ng mga Hebrew. Bakit? Pag nagkamali sila, kasi magkakasala sila. Ganon sila, ganon nila ka-honor yung word of God o yung names of God. Andun, kasi ang names of God is sacred, holy, sovereign. Ganon na lang nila katakutan. Ikaw kapatid, paano ka magpuri sa Lord? Paano ka lumapit? Di ba in Deuteronomy 6 verse 4, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and all your might. Pero minsan may pagsubok, no? Doon, mawawala tayo. Hihinto, no? Laylo muna. Pero hindi ito ang gusto ng Lord eh. May covenant na in-establish ang Lord kay Abraham at para sa kanyang mga descendant. Ang gusto ng Lord, come before me and be blameless para ma-experience mo the God Almighty sa buhay mo. Amen? Amen. Nawalan na ako sa outline. Amen. So, ayan na po tayo in our conclusion, mga kapatid. Maiksi lang, no?
Let us all grow in our knowledge who God is. Come before Him, God with the humility. In Genesis 17 verse 1 to 3 po, at specifically in verse 3, sabi doon, Abraham fell face down. Nung na-recognize niya na ang kausap niya is God Almighty. Sa buhay po natin mga kapatid, how we honor our God. Paano mo sambahin ang Diyos mo? God is just, pero He is not just. Hindi siya basta-basta. Diyos siya makapangyarihan. Pero minsan ang service natin sa Lord, just. Basta-basta. When I heard po yung word na, love the Lord your God with all your heart, mabigat yun mga kapatid. It all matters, no? Pero alam niyo mga kapatid, as a testimony lang po mga kapatid, 18 years old akong nakakilala sa Lord. Marami akong weaknesses. Marami akong talagang binasag ako ng Lord, napapahiya ako. Marami akong character na minold ng Lord. At hindi ko sinasabing lumakad ako ng blameless. May pagkadapa din ako. Pero alam nyo, sa pagkadapa ko, bumabalik ako. At glory to God, no? Nandito ako sa harap niyo, sa grasya ng Lord. Bakit? Nalaman ko yung purpose ko. Nakilala ko who God is sa buhay ko. Amen? Na hindi ko isa-settle ang gawain para sa ibang bagay. Amen? Alam niyo po, noong nakaraan may outing po kami. Sorry po nire-reveal ng Lord na ito i-testify ko. Ayoko ma-offend yung family ng asawa ko na hindi ako sasama. Pero, pag sumama ako, marami maapektuhan. Cell group at yung preparation ko sa word. So, I was praying, Lord, ikaw ang kumilos. Let your divine intervention na una, payagan ako ng asawa ko. At walang ma-hurt, no? May plano ang Lord kasi hindi naman po lahat nakakakilala sa Panginoon. Hindi lahat kasama namin dito sa church. May mga hindi pa namin nadadala. So, in short, last, Huwebes, nagpaalam na po ako sa asawa ko. At alam niyo yung sagot, bigla Natutuwa ako kasi, nung una hindi niya ako pinapayagan. Kasi nga, family gathering, tapos ang tagal, sabi niya, I understand you. So, doon pa lang sabi ko, Lord, salamat. Alam niyo po ba, Biyernes, English yon. Inglesero kasi asawa ko. Sino ba naka-experience na pag kinausap yan, i-Englishin. Ayan. So, mga kapatid, Friday, punta ako sa cell group. Akala ni Ate May wala ako, nagpakita ako. At alam niyo mga kapatid, marami kaming invite ngayon. Sa grasya ng Lord, imagine, ma-please mo ang tao, pero ang Lord, di mo ma-please. Nakakalungkot. Dapat, mga kapatid, alam mo sa buhay mo, na ikaw dapat God pleaser, hindi man pleaser. Amen? Kahit magalit pa ang mundo, kanta ba yun? Pero na-please mo ang God, it is enough. God is El Shaddai sa buhay mo. Kapatid, may anak ako, 2 years old. Pero hindi ako nawala sa presence ng Lord. Salamat sa Lord. Kasi alam niyo po ba, bago ako mag-asawa, prayer ko talaga yan. Na, Lord, pag ako nag-asawa, alam ko na yung tendency pag nagkaanak ka malilimitahan yung service mo. Sabi ko, Lord, I pray, magkaanak man ako, hindi ako mawawala sa presence mo. Maglilib lang ako. 4 po anak ko. At sa grasya ng Lord, naglilib lang talaga ako. 1 month, 2 months. Balik pa rin sa service ng Lord. Bakit? Alam ko kasi yung Lord, ang Diyos na pinaglilingkuran ko ay Diyos na sapat. No? Mga kapatid, tinawag ako sa finance. Meron akong work. Mamimili ako. Mas malaki ang sahod sa mundo.
Pero pag may calling ka, ang sagot mo, yes at yes. Amen? No doubt about that. Kaya mga kapatid, kaya hindi ka nagpapatuloy, hindi mo kasi kilala ang Diyos na pinaglilingkuran mo. That He will sustain all your needs according to His richness and glory. Amen? Ang tatay ko, ang tagal namin prayer, no? Na makakilala. Pero ang pandemic naging blessing sa amin at bago siya kinuha ng Lord, nakakilala siya. Amen? Kagaya ni Abraham, kailan tinupad yung pangako? It takes years bago ma-fulfill yung pangako niya. Inaantay niya lang yung God's timing at inaano niya lang sa'yo, kapatid, mag-antay ka in His perfect timing. Amen? May isa pa po, wala to sa outline eh. Nire-reveal lang ng Lord. Sino po nakakilala kay Nanay Marta? Marta Navarro. Late, si Nanay Marta po ay nasa heaven na, nauna na. Pero alam niyo po ba, meron kaming kapatid, anak niya, na ngayon nandito po, VIP namin, na atin sa cell group. Alam niyo po ba, ito yung catch dun. Habang naglalakad habang nagme-meditate ako ng salita ng Diyos, ng topic ko, God reminded me na, anak, once pinag-pray mo si Nanay Marta, na Lord, hindi lang po sana si Nanay Marta yung makadalo sa simbahan. Kasi nakikita ko naglalakad si Nanay Marta. Uugod-ugod na, mag-isa lang po siya noon. Pero masugid. Every Sunday po, no? Kung nawi-witness nyo, every Sunday, nandito yun. May nakahanda pa yung tithes. Nakahanda na talaga yun. Tinestify yun ng anak niya. At alam niyo po ba, sabi ng Lord, anak, ito yung pinag-pray mo before. No? Dahil siguro ako yung nag-pray, nasa area 5 siya ngayon. Amen. Glory to God po sa buhay mo. Magpatuloy ka, ate. At ito pa mga kapatid, ang Diyos ay mabuti. Amen. Na kahit anong pinagdadaanan natin, God is faithful sa buhay natin. Amen. Amen. Ngayon po sa Pasang Saging, naiiyak ako kasi ganun kumilos si Lord eh. May weaknesses ako. Mahiyain po ako. Tahimik siya. Hindi naniniwala. Mahiyain po ako nang nakakilala ko sa Lord. Hindi ko alam na makakatayo ako dito. At sa Pasang Saging po mga kapatid, gano'n na lang yung tapang na binibigay ng Lord. At ngayon po nag-e-expand ang cell group. Lord, cover us by your blood. Amen? Ang gusto niya lang kasi sumunod ka. Do your part and God will do the rest. Amen? So sabi po in our conclusion, accept you have weaknesses and only God can fill and sustain our need. For He is El Shaddai, God Almighty, all-sufficient God. Let us all rise mga kapatid. At may sinasabi si Lord sa oras na to. Meditate on what the Lord is saying to you. Maging conscious ka sa sinasabi ng Panginoon. Kapatid, when was the last time you come before God? You worship Him. Yung genuine worship. Ang sabi niya, come before me and be blameless. Kaya hindi mo na-experience yung kapangyarihan ng Lord, the God Almighty, yung sufficiency ng Lord. It is because hindi ka lumalapit sa Kanya. God will reveal Himself to you, kapatid. At sa oras na to, hinihiling niya na lumapit ka, magpuri ka, dakilain mo ang Panginoon. Kailan mo huling tinaas yung kamay mo? Kailan mo huling niluhod yung tuhod mo? With reverence and awe. Sa tingin mo ba, kapatid, best yung binibigay mong offering sa Lord, yung pagpupuri. Our God is God Almighty. He deserves the highest praises. Amen? And God is talking to you right now. Kung gusto mong i-reveal niya yung sarili niya sa buhay mo, it depends
sa panyo kung paano ka magpuri, kung paano ka lumapit sa oras na to. Now is the time, kapatid, to worship Him in spirit and in truth.